Buong pamilya na kaming mapapanood sa TV. Hi mga Marikoy, nung isang araw nga pala, hindi ngayon, sinugod kami ng good news. Dahil medyo madami kami dito sa farm mga Marikoy, kaya nag-order na kami ng pagkain sa Shakarin Sweet Choices. At bago mag-start ang interview mga Marikoy, kumain na muna kaming lahat. Bukod kasi sa aming pamilya, nandito din yung mga kaibigan ng tatay ko. Tapos in-invite din namin yung mga kapatid niya. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang ng konti, tapos nag-start na silang nag-interview. At unang in-interview itong mga kaibigan ng tatay ko. Yung isa nga pala dyan na nakakap ay pinsan namin. At umpisa pa lang ng interview mga Marikoy, nag-iyakan na dito. Sa araw-araw na pagsasama namin, nakita ko naman sa kanya yung kabaitan at saka sipag. Pero sa mga ugali ng mga anak at saka siya, walang nagbago. Marami pa rin silang natutulungan hanggang ngayon. Hanggang dumating ang araw, nakitagumpay naman yung mga daga. Na hindi tulad nilang noon, talagang pag hindi sa kumayod, talagang may hirapan sa talaga. Ay pinalaki ng maayos yung mga bata sa hirap ng buhay noon. Kahit ano pinapasukan niya, pero magaling sa trabaho. Naiyak din ako kasi alam nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan naming buhay noon. Pagkatapos nga pala nila, sunod na in-interview yung tatay ko. Medyo mahina ang katawan ko, payatot ako. Kaya ang nangyari, hindi na nakita yung eskwela. Naging grade 1 ako, kaya lang, hindi ako natuloy kasi marami akong sakit. Halimbawa, 1/4 na baboy, gutong kamatis, sabi nila. Sabaw na lang kakainin ko. Pupunta ko sa river, sa Sapa. Nangangalap ako ng makakain doon. Sino malagang nakakalap eh. Diba mga Marikoy, ito yata yung good news pero lahat ng kwento namin ay nakakaiyak. Pagkatapos ng tatay ko, yung ate ko naman yung in-interview. Lagi kong nakikita yung tatay ko, lagi siyang nagtatrabaho. Yung tatay ko before, sobrang payat niya. Yung mama ko was mananahe. Hindi kami ganun, nahihirapan kami sa buhay. As in, to the point na yung cup noodles, kailangan madami sabaw. Naranasan namin bumili ng itlog na hindi buo. Kailangan basal kasi mas mura. Ganun yung buhay namin. Pero we are very, very blessed kasi yung mga magulang namin sobrang masisipag. Kaya, so to the point na gusto ko makatulong na ako sa tatay ko. Kasi Siyempre, umiyak din si Mami Dragon at hindi ko na pinanood at sunod na in-interview yung kuya ko. Proud na proud po kami na sila yung mga naging magulang namin. Hindi naman po sila nagpapaya. Ginawa nila lahat ng makakaya nila para mapalaki kaming magkakapatid. Kundi dahil sa kanila ngayon, hindi kami magiging ganito. Pasensya na kung lahat kami ay naiyak kasi nakakayak talaga yung kwento ng buhay namin dahil nga sa hirap ng mga pinagdaanan namin noon. At nung ako na nga pala yung i-interviewin na yan nga yung ginagawa ng ate ko, napakakulit niya. Nagpauli ako para ready ako at hindi ako maiyak pero umpisa pa lang naiyak na ako. Tuwing Sunday, syempre mga bata, no? So, Sunday maglalaro. Hindi ganun yung buhay namin. Tuwing Sunday, yung kuya ko maghihigip na ng tubig. Tapos yung ate ko maglalaban na, ako maglilinis na ng bahay. Ganun yung every Sunday namin noon. Birthday namin, walang cake, walang yung kasi ang kagandahan naman sa amin kahit walang handa, walang ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. So siguro may inggit na kung sana soon ako naman yung mag-birthday na may cake, ganun. At saka yung mindset ko kasi noon nung bata ako, gusto kong makapag-aral, gusto kong makapagtapos, gusto kong makapagtrabaho para pag uwi ko ng bahay, makapag-grocery ako, iuwi ko sa mga magulang ko. Yun yung tumatak sa akin. Gusto ko maranasan nila yung nakikita ko sa iba. Alam niyo na siguro yung dahilan ngayon mga Marikoy kung bakit yung mga unang content ko ay gumagawa ako ng mga cake. Anyway, pagkatapos nilang ma-interview kami, hindi pa nagtatapos dahil may mga scene pa silang mga kinuha. Tulad na lang ng pagsakay naming tatlo dito sa sasakyan ng tatay namin. Nakakatuwa lang kasi kahit na walang camera, ganito kami every Sunday dito sa farm ng ate ko. Pag nga pala napanood nyo yung interview namin, malalaman nyo yung kasagutan kung bakit dito nakatira yung tatay namin. Kung bakit mas gusto niya
dito kesa sa malalaking bahay. Kinuhanan nga din pala siya kasama ang mga kapatid niya. Tapos umalis na kami mga Maricoy at pumunta nga kami sa sementeryo para bisitahin ang mama namin. 2011 nung nawala si mama at magpo 14 years na siyang wala sa buhay namin. Pero kahit ganun pa man mga Maricoy, hindi siya nawala sa mga puso namin. At isa siya sa mga pinakadahilan kung ano man yung narating namin ngayon. Ma, eto yung regalo namin sa'yo. Buong pamilya tayong mapapanood sa TV. Tok, 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 tok.